Isang gabi noong 2018, may isang trabador sa airport na pumasok sa cockpit ng isang bakanteng eroplano. Ang twist, hindi siya piloto. Wala rin siyang formal flight training. Pero ang nakakagulat, makalipas ng ilang minuto, nasa ere na siya. At ang sumunod na isang oras ay naging isa sa pinakakakaibang pangyayari sa aviation history. But yeah, I wouldn't know how to land it. I wasn't really planning on landing it. Ito ang kwento ni Richard Russell, aka The Sky King. Si Richard Russell ay 28 years old. Nagtatrabaho siya sa Seattle-Tacoma International Airport bilang ground service agent ng Horizon Air. Trabaho niyang mag-asikaso ng bagahe. May security clearance siya, kaya naman nakakapasok siya sa eroplano. Pero wala siyang lisensya para magpalipad nito. Tahimik ang gabing iyon. Walang pasahero ang eroplanong nakaparada at walang nakakaalam kung ano ang binabalak niya. Bandang 7:15 ng gabi, dumating si Richard sakay ng tow vehicle. Pumasok siya sa isang Horizon Air Q400, isang twin-engine turboprop plane. May 70 na upuan ang eroplanong ito. Pinaandar niya ang makina. Pagkatapos, lumabas siya ulit para iikot ang eroplano gamit ang towing vehicle. And then, bumalik siya sa cockpit. By 7:33 p.m., lumipad siya ng walang pahintulot, walang flight plan at walang destinasyon. Paano niya nagawa iyon? Hanggang ngayon, ito ang isa sa pinakamalaking tanong. Kahit na wala siyang formal flight training, nalaman nilang nanonood siya ng mga YouTube videos tungkol sa kung paano magpatakbo ng eroplano. Pero dahil ground employee siya, alam niya kung paano gamitin ang auxiliary power unit, towing equipment at ilan sa mga proseso para paandarin ang aircraft. Habang kausap nga niya ang air traffic controllers, sinabi pa niya naglaro siya ng video games kaya may konti siyang idea sa ginagawa niya. Just flying the plane around, you seem comfortable with that? Oh, hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I know what I'm doing a little bit. Ang pagpapaandar ng eroplano ay isang bagay, pero ang panatilihin itong lumilipad ay ibang usapan. Nang mapansin ng airport na unauthorized ang takeoff, itinigil ang flights ng mga eroplano. Inilihis ang ibang commercial aircraft at ipinadala ang dalawang F-15 fighter jets para sundan ng Q400 at ilayo ito sa mataong lugar. Pero ang nakakapagtaka, kalmado ang boses ni Richard. Hey, you think if I land this successfully, Labs will give me a job as a pilot? I think they would give you a job doing anything if you could pull this off. Yeah, right. This is probably like jail time for life, huh? I mean, I would hope it is for a guy like me. Sinubukan siyang kausapin ng air traffic controllers. Inalok siyang tulungang mag-land pero pabiro siyang sumagot. Nagtatanong tungkol sa fuel, sa tanawin at kung kaya ba niyang gumawa ng aerial maneuver. Yeah, I don't know anything. I don't know anything about the autopilot. I'm just kind of hand flying right now. Sinabi din niyang ayaw niyang makapinsala ng ibang tao sa ginagawa niya. Nah, I told you, I don't want to hear that one. I just want you to whisper sweet nothings into my ear. Sa isa pang punto, inamin niyang maraming tao ang nagmamahal sa kanya at alam niyang masasaktan at madidismaya sila sa ginawa niya. Doon, unti-unting naging malinaw. Hindi ito simpleng joyride. May mas mabigat siyang pinagdaraanan. Sa gitna ng kanyang paglipad, mayroong ginawa si Richard na parang imposible. Sa ibabaw ng tubig, ginawa niyang isang dramatic aerial maneuver na kung tawagin ay barrel roll. Isang malaking passenger turboprop iyon, hindi stunt plane. Kaya naman nagtataka ang mga nasa ibaba kung paano niya nagawa iyon. Pagkatapos kasi ng maneuver na yon, halos tumama ang eroplano sa tubig bago niya muling naiangat. Hindi makapaniwala, maging ang mga airline executives sa nakita nila. Sa radyo, may halong tawa pa ang kanyang boses. Alright. Damn it, I don't know, man. I don't know. I don't want to. I was kind of hoping that was gonna be it, you know? Pero sa likod ng bawat biro, ramdam mong papalapit na ang isang bagay na hindi na kayang pigilan. Patuloy siyang hinikayat na lumapag. May mga airport na handang tumanggap sa eroplano, pero hindi siya nagtungo sa runway. Bandang 8:46 p.m., makalipas ang mahigit isang oras sa ere, bumagsak ang Q400 sa kakahuyan ng Ketron Island, isang maliit na isla na halos walang tao ang nakatira. Namatay si Richard sa impact. Walang pasahero sa eroplano at himalang walang ibang taong nasaktan
nasaktan sa lupa. Matapos suriin ang flight recorder, cockpit audio, napagpasya ng FBI na sinadya ni Richard ang final descent. May sapat pa raw na bilis at oras para maiangat niya ang eroplano at maiwasan ang lupa. Pero nanatiling nakababa ang nose ng aircraft hanggang sa impact. Wala ring nakitang kasabwat, terrorist connection o malinaw na dahilan kung bakit niya ito ginawa. Ang official manner of death? Suicide. Kaya siya tinawag ng internet na The Sky King. Hindi dahil tama ang ginawa niya, kundi dahil sa loob ng mahigit isang oras, isang ordinaryong baggage handler ang nakaramdam ng kalayaan sa parang hindi niya naranasan sa buong buhay niya dito sa lupa. He didn't go up there to die. He went up there to feel alive. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.